H, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 1 minuto na makalipas ang alas 6. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Ibinasura po ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang bawasan ang taripa ng bigas o itong taripa ng importasyon ng bigas para matugunan ang mataas na presyo na ito sa merkado. Ayon sa Pangulo, hindi ito ang tamang panahon para ibaba ang tariff rates dahil ang projection sa presyo ng bigas sa world market ay ano? Ay bababa. Ayun. Bababa. 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 Bababa ba? Bababa, bababa. Bababa ang baka. Di ba yan yung pinupuno sa lingwaheng Pilipino? Bababa ba? Bababa, bababa. Bababa ba? Ayan. Sip-sipin mo. Bababa. Puro yun. Pero nagkakaintindihan, di ba? Pag pinakinggan ng isang hindi marunong mag-Pilipino. Ay, ano ba? Nasisiraan na ba? Nag-usap puro parehong syllable. Bababa ba? Bababa ba? Bababa. Nagkaintindihan, ano? Ginawa ng Pangulo ang desisyon sa harap ng pagkabahala ng mga magsasaka kasama ang presidential sister na si Senator Amy Marcos sa panukalang pagbawas ng taripa ng bigas kasabay ang panawagan kina Finance Secretary Ben Diokno at NEDA Chief Arsenio Balisaca na mag-resign na. Tutol ang mga magsasaka sa nasabing panukala nina Secretary Diokno at Balisacan dahil ang mga importer lamang ang makikinabang dito at posibleng lalong bumagsak ang presyo ng palay at mawala ng gana ang mga magsasaka na magtanim pa. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Dos por dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2 por 2. May nakahabol. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Kayo ba'y wala pa sa bahay kagabi nang umulan ng pagkalakas-lakas? Grabe, no? Ang tindi nung ulan na yon, ano? Ako naman May mga binahanan namang lugar. Lumabas ako kagabi kung batserong mga bandang alas 8.
Dahil may klase kami. Umuulan na nun. Malakas na ulan. Malakas na ulan Hindi nun. gumagalaw dyan sa Commonwealth. Ayun, kaya... Nung pala, may mga binaha palang lugar dyan. Lugar, ang tindi ng ulan, sinabayan pa ng mga kulog at kidlat. Ako, akatakot. Ako nga, nasa kwarto lang, takot na takot ako eh. Paano ka natakot? Nagtalokbong ako eh. Nagtalokbong ako eh. Ang lalakas eh. Para ka pala si Zoe. Tatalok mo. Nagtalokbong, ano? Tamaan daw siya ng kulog eh. Sabi ko, hindi ka tatamaan ng kulog. Hindi tumatama ang kulog. Tinamahan ka ng kulog. Kidlat ang tumatama. Ayan, yun talaga. Pero sinasabi nga ho natin, kahit sa mga mayayamang bansa, nakakaranas din ho sila ng ganyang mga flash floods. Pag may malalakas na mga pag-ulan na ganyan. Yung tanong, ang lang dyan kung gaano kabilis. Gaano kabilis, yes. Humupa yung tubig baha na yan. Ayun. Kayo ba'y nabigyan ng bigas? Ayan. Si Pangulong BBM pala namigay na naman ng bigas. At kanyang sinasabi inuulit-ulit niya, itong pinamimigay niyang bigas na to, dumaan sa proseso to. Ayan. Sabi niya, ito ay binigyan ng tsansa yung mga may-ari nito nung una. Ayan, binigyan ng tsansa na magpaliwanag. Paliwanag at patunayang hindi smuggled ang mga bigas na yan. At nang wala silang maipakita ang pruweba na kanila ngayon sa tamang proseso, kinumpis ka ng gobyerno at ito po ay ipinamamahagi sa ating mga kababayan. Ayan, may na-interview nga akong batsero sabi niya, yung isang aling na-interview, isang buwan na ho namin to. Yung bigas. Yung bigas na yun. Ganun, sabi niya, napakalaking tulong po sa amin ito. Isang buwan na po, isang buwan na po namin. Totoo naman. Napaka-importante sa isang sambayanang sa isang tahanang Pilipino na laging may nakikitang bigas. Kumbaga sukatan din siya ng kung ano meron ka. Saka nagbibigay ng pag-asa sa kanila yan at na sila ay meron pang makakain bukas dahil meron pa silang isang kabang bigas na tumitimbang ng 25 kilos. Dati 50 kilos yan. Ganun nga. Mahirap kasing buhatin yung... Tinan mo, ipamigay ni BBM, kayang-kayang buhatin ng Pangulo. Nakita nyo ba? Pwede ba nating ipasok sandali itong tinig ng Pangulo, Mother? Bago lang tayo mag-ACS, papakinggan natin. Dahil ito ay may kinalaman sa mga hoarders at smugglers. Na tinawag niyang mga... bukbok. Matindi mga bukbok. Mga bukbok ng lipunan. Hindi ho bugok hindi bugok, kundi bukbok. Ano ba ang bukbok? Yun nga yung nakikita sa bigas. Yung pong yung pagka may bukbok na po ang bigas, sira na po yun. Sira na yun, hindi na pwedeng kainin yun. Pero yung iba, kumbatsero, ginagawa dyan sa sobrang kawalan talaga. Tinatahip lang yan. Huhugasan lang na mabuti. Itatahip yung bukbuk na yan. Kukuha lang ng ano tawag doon, yung pantahip na gano'n? Ba't ba tayo nakakalimutan? Nakakalimutan natin ba? Pareho tayo nagtatahip dati ng bigas. Parang bago isaing, itatahip mo muna. Tapos pipilian mo ng bato, pipilian mo ng palay na natitira. Dati ganun yung hilaw, yung hilaw. Bago isaing. Ba't ba hindi natin maalala pareho yung ano tawag doon, Greg? Bilao, yan. Hindi nabuti pa to si Greg, matanda Ayun, asa na ang tinig ng Pangulo, yung soundbite ng Pangulo, parinig nga natin bago tayo mag-ACS Balita. Po upang madagdagan ang supply at ng ani. Walang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas kung hindi ang hoarding. Kaya po pinagtibay namin ito. At kaya inaatasan ko ang lahat ng mga opisyal, mga otoridad at mga ahensya na higpitan ng husto ang papatupad ng pulisiya at batas hinggil sa issue ng bigas. Ang hamon ko sa inyo, mga kapwa Pilipino, magtulungan po tayo upang malisaayos ang ating agrikultura at masakituparan ang pangarap nating bagong Pilipinas, kung saan matatag, maginhawa at panatag ang buhay ng bawat Pilipino. Yun! Tingnan mo na yan, ano?
So hindi lang pala talaga mga smugglers, pati mga hoarders. Yun. Pwede kasing legal naman yung ipinasok na bigas, pero hindi inilalabas. Yun nga ang kanilang Pinatataas intention para tumaas ang presyo. Kaya sabi ng Pangulo, mga smugglers, mga hoarders, yan ay mga buk-buk ng lipunan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Napaigtad tuloy yung mga nagsipagtapos sa PMA eh. PMA? Bok. Hindi yan. Hindi kayo. Hindi kayo. Mga bok, hindi kayo. Mga bok sa PMA class of 1988. Ayan. Bok, hindi tayo yan. Hindi po kayo. Oras natin. Aji, Mr. Jelom Tang, Lakyam Chap Ithun, 6:11 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. This time check is brought to you by Balita! Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, September 27, 2023. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Halos 6 na bilyong investment pumasok sa Clark Development Corporation sa nakalipas na 6 na buwan ngayong taon. Lalaking nawala ng trabaho noong pandemic, panalo sa National Sculpture Competition. Wow! Matapos ang kontrobersyal na lunok dollar, OTS chief nagbitiw na. Dating PNP Chief Asurin, nagsalita na kung bakit siya pinigil ng immigration sa Canada. Totoo pala, no? Meron nga palang nangyaring ganun. 2 arestado, 6 na minor de edad na rescue ng NBI mula sa online sexual exploitation sa Maynila. Libreng kondom planong ipamahagi sa mga night spot sa Baguio sa harap ng tumataas na kaso ng AIDS. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Alas 6:18 ang ating oras. Sa atin muna ang ACS Good News. tumaas daw po ng 5.57 billion pesos ang mga investments sa Clark Development Corporation hanggang nitong buwan ng Hunyo. Bunsod daw po ito ng maagap na pagsisikap ng CDC na mapahusay ang business environment, kabilang ang automated process at pagkakaroon ng mga malinaw na investment priority. Binanggit din ng CDC ang EO number 18 na nag-oobliga sa mga tanggapan ng gobyerno at LGUs na maglagay ng mga green lane upang mapabilis ang proseso sa pamumuhunan at pag-i-issue ng mga permit. 6:19 ng umaga na imbagabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Isang artwork na ang inspirasyon ay ang dinanas na matinding hamon sa buhay ng pandemya ang nagwagi ng unang pwesto sa National Sculpture Competition na sponsored ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA at ng lokal na pamahalaan ng Cavite City. Ang nanalong epoxy clay at resin sculpture na pinamagatang We the Fire ay gawa ni Patrick Agluba. Kilala rin sa kanyang artist name na Miranda Patrick.
Ang 27 anyos na si Agluba ay dating animal handler sa isang zoo at high school dance choreographer sa Tagaytay City. Na may talent palang sa kumbachero. paglililok. Dahil dun sa pandemic kumbachero at saka dun sa pagputok ng bulkan, ngayon, na-discover niya yung hindi ngayon. na-discover niya yung kanyang talent. Nawalan siya kasi ng trabaho at hindi alam kung paano makakasurvive, kaya Galing, doon niya naisipang mag-aral ng sculpture o paglililok sa pamamagitan ng online tutorial at social media. Yan yung sinatawag na seeing opportunities in every disaster. Fortune? Opportunities. Opportunities. Kaya sabi niya, yung pagputok ng bulkang ngayon ay hindi nagpahirap sa akin yan, kundi natuklasan ko ang aking galing. Aking galing. Ayan. Ayos, congratulations sa Ginoong Agluba. Ayos na sana Ayun. Pero yun pala yun. Ano yung nililok niya? Ano daw yun? Naglilok siya ng ayan, With the fire. Ayun. Di ba kanta yan? With the fire, with the limit. Ang galing. Congratulations! Alas 6:21 ang ating oras. Buenos dias con todos, mga Chabacano. Mata na ka mo, gising na. Kinumpirma ni Transportation Secretary Jaime Bautista na natanggap na niya ang resignation letter ni Office of the Transportation Security Administrator Mau Aplasca. Ayon kay Bautista, isasubmit niya ang resignation letter ni Aplasca kay Pangulong BBM at sa kanilang pag-uusap ay nagpahayag ito ng kalungkutan sa nangyari. Yun. Pinigil at kinwestiyon ng immigration ng Canada si dating PNP Chief General Rodolfo Azurin. Ayon sa report, kinwestiyon si Azurin ng Canadian Immigration na lumapag siya sa Langley Airport tungkol sa drug war ng Duterte administration. Itinuro ni Azurin ng isang police general na nagtimbre sa Canadian Immigration tungkol sa pagdating niya sa Canada sa pag-asa na siya maipapadeport. Sino siya? Sinets Itets. Ayan, malalaman na natin. Yan ang ating, mamaya, yan ang ating blind item. Hulaan ninyo. Sino itong police general na nagchuchu? Ayan, nagchuchu kay General Azurin. Totoo pala, ano? Nung nakaraan pa kumakalat yung impormasyon na yan na pinigil daw ng Canada at ipinadeport pabalik ng Pilipinas itong si dating PNP Chief Azurin. So parang pagdating doon, harang, uwi agad. Hinarang, pinauwi. Yun ang kumalat na report nung dati. Ang pagkakaalam ko nga, yan ang alam ko yung pamilya o misis ni General Azurin, matagal nang nasa Canada. Matagal nang nasa Canada. Bakit siya biglang pipigilin na ganyan ng Canadian authorities? Kung hindi authorities? mabigat ang tip. Ayan. Alamin ho natin yan. Mukhang natukoy na. Kung sino yung Sinets Itets. Sinets Itets itong general na nagchuchu. Nagchuchu kay General Azurin na naging dahilan. Usapang mo orly to. Na naging dahilan para siya pigilin ng Canadian authorities. Samantala, 6 na minor de edad na biktima ng online sexual exploitation ang nailigtas ng National Bureau of Investigation sa Maynila. Arestado naman ang 2 suspect sa entrapment operation na kinilalang sina Lynette Cruz at Paulo de la Cruz. Nagugat ang pagkakaligtas sa mga biktima matapos makatanggap ng impormasyon ang NBI mula sa Homeland Security Investigation. Kakasuhan sa DOJ sina Cruz at De La Cruz ng paglabag sa anti-online sexual abuse or exploitation of children, anti-trafficking at special protection of children against abuse, exploitation, and discrimination. 6:24 ng umaga, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Plano ng Health Services Office ng Baguio City na mabigay ng libreng kondom sa mga night spot sa lungsod. Ayon kay Dr. Celia Flor Brillantes, ang officer in charge ng Health Services Office at chairperson ng AIDS Watch Council. Bahagi daw po ito ng pinalalakas nilang kampanya laban sa dumaraming kaso
ng HIV. Balak din ng HHO na regular na bumisita sa mga night establishment at mamahagi ng pamphlets upang itaas ang awareness sa HIV Oo. at kung paano ito maiiwasan. Pero puro balak lang yan. Puro plano to. Basta, ba't ba nakikialam? Sa ngayon ay balak. Plano nila. Balak na rin pong magpa-check up ng mga night workers linggo-linggo sa social hygiene. Ayan, clinic ako sinasabi ng sa inyo. HSO. Gawin nyo na yan. Huwag nyo lang ibalak-balak. Puro plano eh. Puro plano. Susunod! Tito Bon! Sino? Sino ito? Sinitch-itich. Itong isang police general Ayan. na itinuro ni General Azurin na siyang nagchuchu Nagchuchu. sa kanya. Chupa-chuchu. Kaya siya ay pinigil ng Canadian Authority. Yan. Sa pagbabalik ng CS Balita. alas 6:26 ang ating oras. CS Balita. Hi, hi, hi! Maganda morning. Anong araw ba today, kumbachero? Today and every day is Smart Dishwashing Day. Yuhuu! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty and linis dahil may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Saan ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis, fantastic. Kaya number 1 ng Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Alas 6:29 ang ating oras. Eto na. Ito na ang sasagot sa ating Sinitch-itich. Sino? Sino itong general na siya raw nagchuchu para dakpin, para pigilan ng Canadian authorities si Sabi dating ni- PNP Chief Rodolfo Azurin? Sabi nito si Budots TV, ano ba yung nagchuchu? Kasi parang bastos ang iniisip ko tuloy. Sabi niya, ganito na lang. Sinetch-itech. Sinetch-itech ito, na general na nag-spluk. Inispluk si General Azurin, kaya siya ay pinigil ng Canadian. Eto na. Ihatid sa atin ni Average 5 Val Gonzalez. Come in, Val! Si PNP Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Rodel Sermonia Naku, ang nagpapakalat ng maling mga impormasyon tungkol sa ulat na mula sa Canada ay pinadeport papalik ng Pilipinas si dating PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Sa isang text message sa mga mamamahayag sa Campo Crame, sinabi ni General Azurin na si Lieutenant General Sermonia ang nagkalat ng aniya ay kalahati ang katotohanan at marami ang kasinungalingan. Half truth and many lies daw, sabi nitong si General Azurin. Sabi ni General Azurin, si Lieutenant General Sermonia ang nagbibigay ng tips sa Canadian Immigration dahil umaasa raw ito na ipapadeport siya. Tatay sa impormasyon na kumalat noong weekend September 17 nang dumating daw sa Canada si General Azurin at 2 araw na na-hold sa Canadian Immigration bago eskortan pabalik ng Pilipinas. Paglilinaw ng dating pinuno ng PNP, hindi raw ganun ang nangyari. Paano? Sabi ni General Azurin, magbibigay siya ng pahayag sa media sa tamang panahon. Bakit hindi pa sabihin? Ba't naman binitin pa tayo? Hintayin natin yung kung kailan yung tamang panahon na Kung kailan kaya yun. Pero ang sinasabi niya, hindi siya pinadeport. Ang sabi lang niya, hindi daw ganun ang nangyari. Mukhang pinadeport niya. mukhang napilitan lang siya na habang kino-question siya, wag na lang tumuloy at bumalik na lang ng Pilipinas. Parang ganun daw ang nangyari diyan, Val. Correct. May mga kumakalat din kasi na tungkol daw dun sa dalang pera. May dalang pera. Sino nagpakalat nun? Sino nagchuchu nun? Si General Ceremonia rin? Yan kasi yung mga kumakalat ng mga Pero ikaw rin ang nag-text sa amin yan eh.
Ganun. Base dun sa mga text messages na nakatanggap din kasi natin na Ayun. Tama. Pero positive. Kaya nga sabi ko, positive yung information. Pero Val, binanggit ba doon sa maikling text ba ni General Azurin ay binanggit niya kung bakit? Bakit siya ingunguso? Bakit siya ichuchuchu? At bakit magbibigay ng mga half-truths and many lies sa Canadian authorities itong si General Sermonia? Dahil umaasa raw itong si General Sermonia na ipapadeport siya. Para doon sa kapakinabangan ng ating mga kababayan mula ho nung mag-retire, itong si General Azurin ay pabalik-balik na siya ng Canada. Yun nga ang alam ko at may mga nakita nga akong picture ni General Azurin na nasa Canada nitong mga nakakaraang araw, mga linggo. So gustong parang tama ba Val ang dating nito kaya siya inisplok. Inisplok. Ni General Sermonia para mabilad siya sa kahihiyan. Ganon. Ganon yung mga ibig sabihin nitong si General Azurin. Kaya nga sabi ng mga kasama nating mga nag-cover ng Campo Crame, awayang magkapit-bahay pala ito. Ano bang klase, magkaklase ba yung dalawang yan? General Azurin? 89 si General Sermonia. 89. Si General Azurin ay 88. Hindi 88 yan. 88. Hindi 88 si General Azurin. Pero si General Sermonia ay 89. Kung di man sila 89. May isang Mukhang magkaklase, magkapareho sila ng isa lang yung hindi ba 88 si Azurin? Hindi 88 yan. Di ba sabi nga nila puro 88 yung pero siya hindi dapat kilala ko siya dapat ganon? Kung 88 yan. Ganon, no? Alam kong 88 siya dapat. Hindi siya 88. Hindi pala. Hindi parang pero simple lang parang naman mas bata itong si General Azurin. Oo. Pero Val, ako simple lang naman 'yon. Kung talagang hindi siya na-deport. Kung hindi siya na-deport, pwede naman niya sabihin, hindi ako dineport. No, di ba? Bakit padadaanin pa tayo dun sa half-truth and many lies? Ang binabanggit, Val, Kumbachero, sa ilang initial na report, nagkusa na lang siyang bumalik sa dami ng mga tinatanong. At ang mga tinatanong daw ay may kinalaman sa drug war ng Duterte administration. Ganon. Parang kailan lang hindi naman siya naging chief PNP noong panahon ng Duterte administration. Kaya nga, Ayun, nako. At teka muna, hindi dalawang araw yan, ha? Dalawang araw daw yung binabanggit 17 nung siya dumating doon sa Canada, hindi na siya nakalabas doon, hanggang doon sa immigration na lang siya, hanggang sa escortan na raw siya pabalik after 2 days. Umaakit na rin. Pero hindi niya kinukumpirma yon, yung mga detalye na yon. Wala siyang binanggit pa, ang kanya lang sinasabi, hindi daw ganun yung nangyari. Pero may mga nakuhang record, Anthony, sa immigration na yung kanyang departure at arrival. Tumutugma doon sa mga binabanggit na batay doon sa mga kumalat na mga impormasyon itong nakalipas na araw ng Sabado. Umapila rin itong si General Azurin kay PNP Chief Police General Benamena Porta Jr. na alamin ang tunay na nangyari dahil lahat daw ng footprints tungkol sa pagpapakalat ng kasinungalingan ay walang ibang itinuturo kundi si Lieutenant General Sermonia. Bakit naman gagawin sa kanya ni General Sermonia? Ano ba ang kanilang relasyon ni General Sermonia? Pareho pala silang 89. Ito. Pareho 89. May nag-text na sa akin. Pareho silang 89. Thank you, Bok Iking. Parehong 89. Ano ba ang kanilang relasyon? Alam mo naman. May relasyon ba sila? May relasyon. Bakit gano'n ang tanong mo, Kumbachero? Meron silang professional relationship. Ayun. Meron ba silang very unprofessional. Meron ba silang mga lantad na pinag-awayan? O sila ba'y nagbangayan o kaya nakatagong alitan? Ano ba? Kasi yung mga nakikinig sa atin, ito, ang dami nagme-message sa atin Walang direktang ganun na Jerry Anthony, kundi alam mo naman sa PNP kapag ka namimili kung sinong uupo. Dahil
siyempre sa hierarchy ng PNP, kahit na ikaw ay nasa nasa ikalawang hanay ng pinakamataas na opisyal, kung hindi naman ikaw ang pipili ng Pangulo, hindi rin na mananay hierarchy. Hindi nasusunod yun. Di ba't napakahigpit ng pangayan, napakahigpit ng labanan nila nun Parang kasi kandidato rin nga pala si General Sermonia, no? Oo, pareho sila. Pareho sila nung mamili ng unang itinalagang PNP chief sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mahalaga yun dun sa bawat mga general na kabilang dun sa mga pinagpipilian nun. Kaya yun yung mga maring posible na pinagugatan ng professional rivalry sa mismo ng hanay ng PNP. Rivalry. Okay. Una na rin sinabi, una na rin sinabi nung nakalipas na araw, nung Lunes, sinabi nitong si PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, na wala silang impormasyon tungkol sa pagharang ng Canadian Immigration ay dating PNP Chief, Police General Rodolfo Sorin Jr. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val. Antabayanan po ang mga susunod na kabanata. Sa ilan pa nating mga balita, desidido si Pangulong Bongbong Marcos na tapusin na ang talamak na smuggling at hoarding ng bigas sa bansa, kasabay ang paghingi ng tulong sa mga opisyal ng pamahalaan at taong bayan na tulungan siya sa laban na ito. Sa pamamahagi ng bigas sa mga benepisyaryo ng 4Ps sa Maynila, muling binalaan ng Pangulo ang mga smugglers at hoarders na tinawag niyang mga bok-bok sa industriya ng bigas. Nakisali si Presidential Sister Amy Marcos sa mga magsasaka na nagrally sa tapat ng Department of Finance sa Maynila para tutulan ang tariff cut sa bigas. Panawagan din ng mga demonstrador ang pagbibitiw sa pwesto ni Finance Secretary Benjamin Diokno at NEDA Secretary Arsenio Balisacan na nagsusulong ng tapyas taripa sa imported na bigas. Ang ibig sabihin ba ng kumbatsero, kung sumali si Amy sa rally ng mga magsasaka na humihiling na mag-resign si Secretary Diokno at Balisacan, yun din ang kanyang kahilingan? Sumali siya. Ganun na ba yun? Sumali siya ron sumali siya ron Dapat hindi siya makikita sa rally kung hindi niya kapareho sa rally ng mga sumisigaw ng panawagan ng resignation ng dalawa. So in other words, hinihiling ni Senator Amy Marcos ang pagbibitiw. Ganun ang dating noon. Ni na Diokno at Balisacan. Ganun. Sinuspindi ng Commission on Appointments ang kumpirmasyon kay Secretary Ted Herbosa ng ng Department of Health. Tumagal ng halos 4 na oras ang deliberasyon sa appointment ni Herbosa bago sinuspindi ng DA dahil sa kakulangan ng oras. Nagbayad po ng 200,000 pesos ang isang biktima ng human trafficking para makauwi sa Pilipinas at makalaya sa kuko ng mga online scammers sa Myanmar. Mahaba kaya ang kuko ng mga yan? Malamang, kinilala ng immigration ang 33 anyos na biktima na si Gio na persahang pinagtrabahong online love scammer sa isang Chinese company. Susunod! Dito mo! Makakausap natin yung diver na may hawak na napakatalim na punyal. Punyal. Na pumutol sa floating barrier dyan sa Scalbolo Shoal. Masasagot na rin siguro niya ang tanong, bakit ba punyal ang kanyang ginamit at hindi gunting? At siya ba talaga yun? At siya. sa forma kasi, sa ganda ng katawan, Pisik, parang siya rin yun Kung sa bagay, Ayan. Mamaya. Sa pagpapatuloy ng 2x2, naghatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Flash Report. Flash Report!
May action daw po ang liderato ng Kongreso, House of Representatives, na kung hindi man kansilahin ay tapyasan ng malaki ang intelligence budget, intelligence fund ng Office of the Vice President Ganun, kay at VP ng Sara. Department of Education. Yan po ang latest. Mukhang ganun nga ang direksyon, kumbachero, dahil may natanggap din tayong statement mula sa iba't ibang partido politikal diyan sa Kamara na may ilalaang pondo Para saan? ay ilalaan ang pondo para sa sa responsible for intelligence and surveillance diyan sa West Philippine Sea. Kabilang ang National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard, At ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So yun ang magkasunod itong impormasyon na ito na magkakonekta. Oo. So maaring tatapyasan yung hinihinging Intelligence Fund, Confidential Fund ng Office of the Vice President at ng DepEd at ililipat dun sa mas kailangan. sa mas kailangan. Na ngayon po ay sobrang kailangan po natin ang dagdag ng mga tao, intelligence personnel, Oo. intelligence equipment Ayan, at iba pa. oo. Lalo na po dyan sa ating pagbabantay ng teritoryo ng Pilipinas. Yun! Flash Report. Flash Report! Saka kumbachero, mukhang yan ang reason kung bakit nababagaong ang budget deliberation. Oo, yun na nga. Kaya, Isip-isipin mo, saan ka nakakita ng plenary debate ng budget na ang nababara na lang confidential intelligence fund. Kaya nga eh. At dahil sa lahat ng ahensya na yung mga ganyang ahensya humihingi, lahat na. Pengi rin kami, sabi nung iba. Ang balita natin kumbachero sa taon na to at kahit nung nakaraang taon ay nasa 6 na pong national government agencies ang may confidential funds. At ang local government units kumbachero meron ding mga confidential funds at 4 na mga government corporations ang merong intelligence at confidential funds. Ayun, dito, tinan mo, ang malaking istorya kahapon pa, pumutok na 403 million pesos daw pala ang hininging total confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President para sa 2022. Abangan natin ang mga susunod yan. Pero andito na, nasa linya na natin yung mala Kevin Costner ng Underworld. Wala pa tayong matugtog dyan. Ito, sandali. Nang makausap na natin, ha? Ito, Waterworld na to. Yan. Hindi kaya may palikpik na rin yung bukong-buko yung bukong-buko ni Commodore. Nakakahinga na kaya si Commodore sa ilalim ng tubig nang walang oxygen. Matindi, Commodore J. Tariela ng Coast Guard. Commodore J, magandang morning. Commodore. Ito Nying, Sir Jerry. Apa. Pinag-uusapan ho namin Commodore kahapon ni Kumbatsero na parang kasing bikas ng katawan mo yung sumisid diyan sa may Scarborough Shoal at pumutol dun sa sa lubid ng floating barrier. Kayo ba 'yon? Hindi ako yun, sir. Hindi pala. Sorry po. Akala namin ikaw eh. Ang ganda pa naman ng pagkaka-build up namin sa iyo eh. Kala ang dialogue pa naman itabi mo, ako na. Ayan yung video eh. Tsaka ang talim nung kutsilyo. Talim eh. Parang katatapos lang maghiwa ng sibuyas. Ano po ba? Sino po ba nagdesisyon na kutsilyo imbis na gunting ang gamitin dyan? Gusto lang natin munang maging light ang discussion. This is a serious matter pero gusto lang natin maging light. Talaga po bang ganyan ang special ops ninyo? Kutsilyo at hindi gunting? Hindi kakayanin ng gunting, sir, yung yung tali. Kaya kutsilyo, sir. Kutsilyo talaga. Talim nung bagong hasa. So, Commodore, anong nangyari? Natanggal na ba talaga? Yung buong 300 meters na barrier na yun ay natanggal ba? Well, actually, Sir Jerry, yung buong 300 meters na yon
obviously, hindi naman kakayanin nung bangka na ginamit ng Special Operations Team natin, no? Para matanggal yung barrier na to dahil hindi niya sa haba nun, hindi niya mahahatak yung lahat. So, ang ginawa natin, sir, inaral naman nila yung ilalim nung floating barrier. At tapos nakita nila na 2 anchor lang naman yung pumipigil doon para hindi siya madrag ng tubig, no? Magkabila ang dulo. So ang ginawa ng Special Operations Team natin, sir, pinutol nilang lubid na yun yung anchor. Tapos hindi lang nila pinutol, iniuwi pa nila yung anchor. Ayun, oo. Antindi. So ang mangyayari niyan, tatangay na lang ng current yung floating barrier na yun. Yung floating barrier, sir. Yes, sir. Hindi pala natin kinumpis kayon. Yes, sir. And as a matter of fact, sir, nung the other day, nalaman na natin na wala na yung tinanggal na rin ng China yung barrier nila na yun kasi wala na ring purpose kasi inuwi nga natin yung anchor. So hindi nila maiharang doon sa bukana. Commodore, kahapon ho mayroong 2 magaling na nagpanukala. May suggestion yung 2 magaling na tao na yan dalhin sa pintuan ng Chinese Embassy. Kasi baka makasuhan tayo dyan dahil property nila yan yung anchor na yan, at kung mayroon pa kayong nakasamang parte ng lubid na pinutol, ano hong ginawa doon, Commodore? At pwede ba natin gawin yon? Nasa possession na po ngayon, sir, ng Philippine Coast Guard ang anchor na yon, pati yung lubid na pinutol natin. So it's up to the Chinese ambassador, sir, kung babawiin niya sa amin yung anchor. Ibibigay naman natin, sir. Baka isipin nila gatas yung anchor. So hindi ninyo iiwanan sa pintuan ng Chinese Embassy. Hindi naman, sir. I think it's for the national government and the Department of Foreign Affairs to decide kung anong gagawin natin sa anchor, sir. Yung po bang mismong, bago mo lang ituloy kong Bachero yung mga maiinit na tanong mo, gusto ko lang malaman, yung po bang Coast Guard personnel na nakita natin dyan sa video, pwede nating ma-interview? Hindi na. Sir, ang identity po ng ating mga special operatives na tatrabaho po dyan sa Baho de Masinloc ay hindi po natin nire-reveal ang kanila pong identity, sir. Pero sila po ay talagang dyan na naka-assign in the meantime. Yes, sir. Dyan po talaga sila, sir, naka-assign sa Baho de Masinloc. The same group of people, meron din tayong special operations team sa May Palawan din. So ito po yung nagiging natin, eyes and ears natin sa West Philippine Sea. Araw ginawa ito, maliwanag pa. Butit hindi ho nakita ng Chinese Coast Guard. Well, they were considered as ordinary fishermen, sir, no? At saka iniisip siguro ng Chinese Coast Guard, ordinaryong bangka lang to. At the same time, yung number ng fishing vessels nung na-monitor natin nung nandun yung BFAR, which is 54 na mother boats, no? Nung panahon na pinutol na to, nakabalik na rin yung karamihan ng mother boats. So hindi na ganun conscious ang China Coast Guard sa pagpapatrolya dito. Kasi mailan-ilang bangka na lang naman yung nasa vicinity during that time. Pagkatanggal po niyan, meron po bang mga kababayan tayong mangingisda na nag-umpisa ng mangisda immediately after? Well, Sir Tunying, no, to be honest with you, since 2012, no, even during the time President, especially during the time of President Aquino after the standoff, and then sinundan ito ng ating Pangulong Duterte, hanggang ngayon, no, hindi naman talaga natin napapasok ang lagoon ng Baho de Masinloc. Ang napapangistaan lang talaga ng mga Pilipino dito is yung sa immediate vicinity niya, sa gilid-gilid. But for the Filipino fishermen to go inside the lagoon of Baho de Masinloc, it has never happened for almost 11 years now. Ang isang challenge pa nga natin ng mga nakaraang panahon, no? Kaya nga sinasabi ko din,
this particular mission also is a milestone na sa Philippine government dahil noong mga nakaraang taon, no, it has always been a struggle for the Philippine government vessels to come close to Baho de Masinloc. But for this particular mission, when we did the relief operation at saka sa pag-distribute ng fuel subsidy, ang BFAR vessel na ito nakaangkorahe 300 meters away from Baho de Masinloc. Ibig sabihin, ganyan siyang kalapit na, sir. Unlike before, we only reach like 8 to 10 nautical miles lang na itataboy na tayo. Oo, okay. Commodore, panghuli na lang, may, bukod dito sa video yung ipinapakita natin, kahapon may napanood akong video na may nakipaghabulan na parang mangingisdang Pilipino na may matulin na bangka, kumbatsero. Ang tulin, nakipaghabulan sa Chinese Coast Guard. Mukhang tinangkang pasukin yung Baho de Masinloc, Commodore. Napanood nyo ba yun? Yes, sir. Totoo ba yun? Hindi ba kasama pa yung hindi ba lang yun? Hindi ba video lang na ginawa ng magagaling mag-edit yon? Totoo bang pangyayari yon? Totoong pangyayari yun, sir. Ang galing, ano? Antindi. Pwede ba nating pakita yun, kumbatsero? Pwede, Mother, pwede ba ipakita natin yung video na yon? Ang tuli nung bangka niya, Commodore, ha? Yes, sir. Oo, anong motor ang nakakabit ng Kubota ba 'yon? Ang tulin, parang yung ginagamit ng mga Abu Sayyaf eh. Yung 'di ba dati hindi mahabol-habol ang mga Abu Sayyaf dahil may mga mabibilis silang mga speedboat. Pero ito ang tulin, nakipaghabulan talaga sa Coast Guard. Oo. Kilala niyo 'yon, Commodore? Nakausap ba ng Coast Guard 'yon? Yes, sir. Kasama ng ating mga Coast Guard, nakausap nila yon. And then, na-interview din yun ng mga embedded natin na media friends nung operation na to, sir. Oo. Sabi nga yata niya nung tinanong siya, hindi nga ako pinawisan. Kaya akala ko, pinagdugtong lang yung clip na yun. Oo, hindi. Ito, ipapalabas po natin. Parang ano yun, parang strategy ba yun para ma-deflect ang attention ng Chinese Coast Guard? Hindi, sir. He did it on his own. Siya lang talaga yung may gustong asarin yun. Kasi kaya nga sabi niya sa interview, inaasar niya daw talaga sila kasi alam nga ng mga Pilipino mangingisda na hindi naman talaga nila napapasok yun for so many years. So binilisan niya yung takbo niya, attempting napapasukin niya yung lagoon. Pero hindi niya naman talaga mapapasok dahil nandun pa yung barrier nung panahon na yun. Pwede ba nating kuning empleyado na ng Coast Guard yun? Ang galing eh. Oo nga eh. Di ba? Tsaka pwede palang style yun, strategy. Magkalat din tayo ng mga ganyang mabibilis na bangka dyan sa lugar, ano? Yes, sir. Tsaka ito yung ang magandang optics dito, sir, is for us to encourage more Filipino fishermen to go to Baho de Masinloc. Ayun. Ang sabi nga ng BFAR, sir, the estimated total catch nung namigay kami ng ayuda, yung mga fishing vessels na nandun, is 168 tons of fish caught. No? Ibig sabihin, ganun kadami ang isda sa Baho de Masinloc. Kahit pa dun lang sa labas ng Baho de Masinloc, hindi dun sa lagoon. Ito na yung video. Ito, pinapalabas natin. Ito, sa mga nanonood sa DCRH television. Ito, ayan, may music pa eh. Ayan. Asan yung magsasalubong? Asan bangkang Pilipino dyan? Ito nasa kanan. Nasa kanan, Ayan, yung kulay blue. Hinarang ng Chinese Coast Guard na may mabilis na bangka din. Nagpahabol. Umikot yung mangingisdang Pilipino. Na parang lapis lang yung tingnan yan, ang payat nung yung bangka niya eh. Pero ang tulin. Ayan po. On the left. Ayan, nasa kaliwa. Tingnan mo, talagang hinaharang siya eh. Tapos nagmaneuver siya pa kaliwa. Kaliwa. Ayan. So, ganun talaga style, ano? Bibihis ka lang. Pag didikitan na siya, bigla siyang liligo eh. Commodore, ano to? Sariling bangka lang niya ito? Sariling bangka niya lang yan, sir. Nanilagyan niya ng malakas na motor. Ayan, tinan mo kung bajero. Ayan, tinan mo.
Ang bilis niyan. Neck on neck eh. Parang karera ng... Parang malapit na sa finish line eh. Kaya nang umalog-alog ng konting gano'n. Kala ko nga lumubog eh. Kala ko lumubog na dyan eh. Pero maya-maya nakita, umaahon na naman. Ang tindi nito. Kaya dito mo makikita kong batsero na kahit maliit ay yun yung maliit ang nakakapuwing. Small but terrible. Yan, matindi. Ayan, okay. Parang labanan talaga ng China at Pilipinas yan. Yun. Oo nga. Yun ang symbolism nun. Commodore, ang sinasabi niyo po ba, last na lang, ini-encourage ninyo ang mga mangingisdang Pinoy na lumaot diyan sa may Baho de Masinloc? Yes, sir. As a matter of fact, sir, yan naman pong intention ng ating pamahalaan, no? To encourage more Filipino fishermen na mangisda sa Baho de Masinloc and some other areas sa West Philippine Sea, no? You have the commitment ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and the Philippine Coast Guard. Although we're not going to be constantly present, no, dito sa mga areas na to, but definitely we're going to increase our patrols sa Baho de Masinloc at sa mga other areas na pinangingistaan pa po ng mga Pilipino. Ayun. Commodore J, marami pong salamat. Magandang umaga. Magandang umaga po. Maraming salamat po, sir. Maganda pong umaga. Commodore J. Tariela, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard for West Philippine Sea. Tuloy pa ba yung habulan na Greg? Tuloy pa yan. Maganda sana yung dulo. Merong interview yung mga embedded media. May sinabi siya sa dulo. Maganda Hindi man lang ako pinawisan. Parang konti. Pwede ba natin mga taga-RH sa TV, pwede ba nating makita mamaya? Ipalabas natin mamaya. Yan ha. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. RH Number. Porto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakash promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Eto na ang pamimigay ng salapi. Yun. Sa ating Malakash promo, RS6 Sherwin Alfaro, where na you? Here na me. Yan, sikat na ang araw dito nga sa Kamuning, pero mas sikat pa kayo sa araw dahil malakasan kayong pinakikinggan ng 2x2 dito sa bahay kainan na ito. Bahay na, kainan pa. Dahil ang mga luto ay simpleng-simple. Tinapa? Tinapa, saka itlog, tapos sinangag. Pero ito pinakamalakas talaga, ang lakas ng radyo. Ayan, parang pa to ni Mahoma. Ilang taon na ito radyo nyo? May 20 years na siguro yan. Ang linaw-linaw. Ano yan? Panahon, may 10 years sa patay ang nanay ko. Higit pa yun. Talaga pamana sa ito. Hindi kayo pagpapalit ang digital yan, yung mga high-tech na Kasi ito yung mga sinaunang component na may cassette tape, may FM, may AM, tapos may malaking galing, gumagana pa. Solid pa yan. Hindi ko ipagpapalit sa mga native yan. Anong brand? Pamana na magulang. Anong brand to? Parang Akay pa yata to. Akay. Audioplex. Wala nabibili niyan, kahit atay Google mo yan, wala din. Gumagana pa yung cassette player niya? Hindi na po, radyo na lang. Radyo na lang. Ayos. Tatay, pangalan niyo pala, Raul Bayan po. Mang Raul, matagal na kayo nakikinig sa DZRH. Matagal na, nung bata pa kami. Yung mga panahon pa yung mga gabi ng lagim nung araw. Tapos yung yung toning water ata, yung kay Johnny Midnight. Si Anthony yun, Antoning water. Hindi ko na matanda kasi matagal na eh. Si Matar. Johnny Midnight pala. Si Matar daw, si Matar ba? Yung si Matar, Si Eng po nandoon ngayon sa opisina. May higit 50 na nila ko, kaya hindi ko na rin mahalos matanda. Si Eng po, mahigit 100 na yan, nasa opisina pa rin.
Kasi pag nakikinig kami kasi sa DZRH, pag bukas ng alas 5 yan, dire-diretso na yan. Yun, Nakapangako na nga ata yan eh. Wala nang libatan niya. Wala nang libatan dahil sa wala nang libatan niya. Sino muna paborito mga announcer? Lahat halos eh. Si Biklima. Siyempre, yung unang-unang bukas, sino ang paborito ko? Sino? Si Anthony Taberna at saka si Jerry Baca. Dahil dyan, ito naman ang isang 1,000 pesos mo! Ay, salamat po. Salamat ng marami. Bawas bayad utang. Okay. Salamat po ng marami. Thank you. Salamat po. Kaya naman maraming salamat din sa inyo, Tatay, dahil kagaya nyo na patuloy na nakikinig at tune in sa DZRH. Kayo po ang nagpa-number 1 sa DZRH sa Metro and Mega Manila Survey ng Kantar at ng Nielsen. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga malakas na gusto manalo ng 1,000 pesos, tumutok na sa DZRH dahil baka kayo na susunod na mananalo sa DZRH Malakas promo. Arts number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Thank you, Sherwin! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 14 na minuto na makalipas ang ikapito. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baca. Araw ng Miyerkules, 27 ng Setyembre 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Mga rice smugglers at hoarders tinawag ng Pangulong BBM na mga bukbok. Pangulong Marcos tinabla ang panukalang ibaba ang buwis sa imported na bigas. Grupong Sina giniit pa rin ang pagbibitiw nina Secretary Jokno at Balisacan. Trust and approval ratings nina Pangulong BBM at VP Sara bahagyang bumaba, ngunit may tuturing pa ring mataas ayon sa Octa Research Group. Confidential fund ng office ni VP Sara Duterte pinababawasan ng Kamara. OTS Chief Aplasca nagsumiti na ng kanyang courtesy resignation. Ulo ng NARA bumagsak ng tamaan ng kidlat sa Pasay. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baca. At ito ang detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 7:16 ang ating oras. Balita 7:21. Sa detalye ng ating mga pangunahing balita, tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na mga bukbok ang mga smugglers at hoarders ng bigas na nagpapahirap sa taong bayan. Kasabay ng babala na bilang na ang kanilang oras. Sa pamahagi nito ng bigas sa Maynila, sinabi ng Pangulo na ang mga mapagsamantalang negosyante ay maihahalin tulad sa bukbok na sumisira at nagmamanipula sa balanse ng supply at presyo ng bigas sa bansa. Iginit ng Pangulo na hindi titigil ang gobyerno sa paghahabol sa mga ganid na negosyante, bagamat aminado siya na hindi madali ang laban kontra smuggling and hoarding. Bukbok na lubos na sumisira sa balanse ng supply at presyo ng bigas ay sa merkado ang hoarding at saka ang smuggling at price manipulation na ginagawa ng mapagsamantalang mga negosyante. Sa bagong Pilipinas, di na po ito pwede. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ibinasura ng Pangulong Bongbong Marcos ang mungkahi na tapyasan ang taripa
sa imported na bigas. Sinabi ng presidente na hindi napapanahon ang panukala dahil inaasahan na bababa ang halaga ng bigas sa world market. Ayon sa Pangulo, karaniwang bumababa talaga ang taripa sa tuwing matatag ang presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan. Ang proposal na tapisan ng taripa sa imported rice ay inirekomenda ng NEDA na sinang-ayunan naman ng Department of Finance. Samantala, ikinatuwa naman ng Sinag ang pagbasura ni Pangulong Bongbong Marcos sa mungkahi na ibaba ang buwis sa imported na bigas. Ayon kay Rosendo So, chairman ng Sinag, good news ito na hindi pinakinggan ng Pangulo ang rekomendasyon ng kanya economic team. Makikinabang niya rito ang mga magsasaka dahil panahon na ng anihan at stable na rin ang presyo ng palay. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang panawagan ng Sinag na mag-resign sina Finance Secretary Ben Jocno at NEDA Secretary General Arsenio Balisacan. Hanggang masigurado natin na hindi up to December, no? Baka mamaya by January ulit gagawin ulit ng dalawang talihim. Dapat may commitment sila na pagka yung Congress is in session, doon sila mag sa Kongreso kung talagang doon nila, no? Pero kung yung shortcut na ginagamit palagi kasi sanay sila sa past administration. Si Kasendong ng Sinag. Bahagyang bumaba ang trust at approval rating ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa ikalawang quarter ng taon. Gayunman, sinabi ng Octa Research Group na maituturing pa rin itong mataas. Sa tugon ng masa survey na ginawa mula July 22 hanggang 26, bumaba sa 75% ang trust rating ng Pangulo mula sa 83%. Bumaba rin sa 71% ang approval rating ng Pangulo mula sa dating 80%. Mula naman sa dating 87 ay naging 83 ang tiwala ng publiko kay VP Sara at 2% ang walang tiwala. Bagyaring dumula sa 82% ang performance rating ni VP Sara mula sa dating 82 o 84%. Alas 7:25 ang ating oras. Inirekomenda ng liderato ng Kamara na tapyasan ang confidential fund ng Office of the Vice President. Ito ang kinumpirma sa DZRH ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, Chairman ng House Committee on Appropriations. Ginawa ni Co ang pahayag matapos magkasundo ang mga partido politikal sa Kamara na mag-reallocate ng confidential and intelligence funds sa Philippine Coast Guard at iba pang ahensya na responsable sa intelligence and surveillance operations dyan sa West Philippine Sea. Una rito inulan ng batikos ang OVP matapos masimot ang 2022 confidential fund sa loob lamang ng 11 araw. Yun. At ang questionable rito yung questionableng paglilipat ng Office of the President. Tinugon ni Office for Transportation Security OTS Administrator Mau Aplasca ang hamon ni House Speaker Martin Romualdez na mag-resign. Nagsumiti na si Aplasca ng kanyang courtesy resignation kay Pangulong Bongbong Marcos na ipinadaan kay DOTR Secretary Jim Bautista. Ang OTS ay attached agency ng DOTR. Iginiit din ni Aplasca na wala siyang ginawang mali kundi ang magsagawa ng tapat na kampanya para labanan ang katiwalian sa lahat ng paliparan. Una rito hinamon ni Speaker Romualdez si Aplasca na mag-resign sa ilalim ng prinsipyo ng command responsibility dahil sa nakakadismaya at ilang ulit ng insidente na nakawan sa NAIA na nagpapasama sa magandang image ng Pilipinas. Susunod! Dito boy! Sino ito? Sino itong entertainment reporter na sa halip na mga artista ang ini-interview, naispatan at napicturan Naku po. na politiko ang ini-interview. Aba. Isang senador. Aba. At ang tanong, makapasok na kaya siya ngayon? At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:27. This Ng malakas na ulan kagabi dito sa Pasay City. Nawalan din ng supply ng kuryente ang paligid ng Remy Street sa Barangay 92 dahil sa pagsabit ng sanga sa kawad ng kuryente.
Ilang oras ding tumagal bago muling naibalik ang supply ng kuryente. Wala namang iniulat na nasaktan sa insidente. Ikinabahala ng iba't ibang partido politikal sa Kamara ang paglalagay ng China ng floating barriers sa Baho de Masinloc. Sa joint statement, diniin nila na hindi lang ito hadlang sa karapatan at kabuhayan ng mga mangingisdang Pinoy kundi banta rin sa kapayapaan ng rehiyon. Suportado nila ang mabilis na pagbaklas ng Coast Guard sa floating barrier alinsunod sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, nagkasundo rin silang mag-reallocate ng confidential at intelligence fund sa Coast Guard, National Security Council, National Intelligence Coordinating Agency at BIFAR. Ito ay bilang pagkilala sa tumataas na banta sa seguridad sa West Philippine Sea kung saan patuloy ang pambubuli ng China. Itinuro ni dating PNP Chief Rodolfo Sorin si Lieutenant General Rodel Ceremonia ang kanyang mista, ang kanyang kaklase sa Class 89 ng PMA na nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kanya at sa di umano'y pagpapadeport sa kanya mula sa Canada. Ayon kay Sorin, si Ceremonia ang nagbigay ng tip sa Canadian Immigration dahil umaasa umano ito na siya'y maipadideport pabalik ng Pilipinas. Ayon sa dating PNP Chief, marami sa mga sinabi ni Ceremonia ay kasinungalingan at kalahati lamang ang katotohanan. Ayon sa mga report, dinitini umano ang dating PNP Chief matapos questionin ng immigration sa Canada tungkol sa drug war ng Duterte administration. Sinertipikahan ng Pangulong Bongbong Marcos bilang urgent ang panukalang batas para sa Magna Carta ng mga Pinoy Seamen. Sa kanyang liham kay Senate President Juan Miguel Zubiri, sinabi ng Pangulo na panahon na upang mapalakas ang karapatan at ma-improve ang kakayanan ng mga marinong Pilipino. Tinukoy ng Pangulong Marcos ang nakapaloob sa Senate Bill 221 na nagtatakda ng sapat na training para sa mga Filipino seafarers, lalo na ang mga nakaharap sa matinding kompetisyon sa European market. Alas 7:35 ang ating oras. Nasa linya natin si Brigadier General Kirby Craft ng Caraga Region. Dati andito lang to sa Southern Police District, SPD. Andiyan na pala ngayon sa Caraga. General Kirby, magandang morning. Magandang morning. Si Ka Jerry po ito, tsaka si Katon Ying. Opo, Ka Jerry at Katon Ying at sa lahat po ng mga nakikinig, magandang umaga po. Magandang umaga po. Saan po ang headquarters ng PNP dyan? Caraga. Sir, ang Police Regional Office 13 po ay nandito po sa Butuan City. Sa Butuan. Agusan del Norte, no? Sa Butuan mismo, sa Surigao del Norte. Agusan del Norte. Wala kayo masyadong kakibo-kibo, General. Lumipat na pala kayo dyan. Opo, sir. Andito po tayo talaga bilang Regional Director po nung last week po ng July po. Opo. Sir, ano? 2 buwan pa lang. 2 buwan pa lang. Okay. Sir, anong latest dito sa anong tawag doon? Yung anong tawag doon, kumpatsero, doon sa kulto? Sa Socorro. Bayanihan. Ang intindi po namin, General, bukas yung investigasyon ng Senado. Opo, totoo po yan. Ito po yung SBSI na tinatawag po, yung Socorro Bayanihan Services Incorporation. Opo. Dito po ito located po sa municipality po ng Socorro. Ano po ito? Isla po ito, island municipality itong Socorro po. So ito po ay nasa Surigao del Norte. So malapit po siya sa Siargao Island. At nung linggo nga po ay naghain po tayo ng sumon po dito po sa mga miyembro at pinuno po ng SBSI na pinapatawag po sila sa Senado ngayon pong Huwebes bukas po, September 28. Tumugon po ba sila, sir, kung sila'y pupunta? Opo, nag-ano naman po sila, nag-commit po sila na sila po ay makakarating po bukas po sa Senado. Okay. Sa ngayon po, anong mga reklamong na official o formally filed sa pulisya laban po dito sa organisasyong ito? Opo, on the record po natin, meron na pong
10 po na iba't iba pong kaso dito po sa mga membro po, sa leaders po nitong SBSI. So from child trafficking to forced labor, yung yung iba po 7610, yung women's case po natin. Laban po doon sa mga ibang membro nito. Meron po bang may kinalaman sa armas at sa pagtataglay ng private armed group? Yun po, wala pa po tayong ganun po. Although may report po dito, so inaksyon na naman po ito ng ating PNP dito. Nagsagawa po tayo ng validation. Siyempre, pag nag-apply po tayo ng search warrant, kailangan po nating ma-determine kung saang lugar po nila itinatago yung armas. At para po sa kalaman lahat, ito pong SBS ay nag-occupy po ng almost 353 hectares po. Pakalawak, ano? Opo. Ito po ba malaki po yung komunidad nila, malaki po. Ito pong property na to ay nakapangalan po ba sa kanila? As in, titled po ba yan, General? Ito po ay in-award po ng DNR po. Yung tinatawag po nilang PAC-BRMA o Protected Area Community-Based Resource Management Agreement. So 25 years po ito. So nagsimula po ito noong June 15, 2004 at matatapos po ito ngayong 2029. May natitira pang almost 6 years po. Napuntahan nyo na sir yung lugar at malaya bang nakakapasok ang kapulisan natin doon sa lugar nila? Opo, nagpunta po ako doon nung linggo po at yun po, pagpasok po natin, yun lang po, binigyan nila tayo ng ID, na visitor's ID para malaman po na tayo po ay kanilang bisita. So, pero wala naman pong humarang sa atin, dire-diretso naman po. At wala kayong nakitang mga armas? Wala po tayong nakitang armas po. Kasi po yung mga sinasabing lugar na meron daw pong Shabu Laboratory, so pinuntahan din, inspection din po natin ito. Oo. So, yun pong mga nagsasalita, yung mga witnesses, yung mga complainants, may security ho ba sila? Humingi ho ba sila ng security para sa kanilang protection? Opo, actually po, nung nagsimula po ito nung April 2023, na kung saan 3 bata po yung tumakbo po sa atin sa Socorro Municipal Police Station. At ito simula po noon ay binigyan po natin ito ng seguridad at proteksyonan po natin sila. Hanggang sa ngayon po ay sinisecure pa rin po natin itong mga ito. Pati po yung mga nadagdag na mga nagsasalita against the group? Opo, continuous po yan. May mga nadagdag po na complainant po. At kaya nga po umabot po sa 10 po yung kaso. Iba't ibang kaso. Sa iba't ibang, opo. Okay. General Kirby Kraft, salamat po sa update. Magandang umaga po. Yes sir, magandang umaga rin po. Mabuhay po. Mabuhay po kayo. Thank you. Si General Kirby Kraft ng Caraga Region. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Tito Boy! Tuloy na si Morley. Ayan. Ha? Hindi yata available si Morley. Siya na ngayon ang hindi available. Sandali po lamang, alas 7:42. Dito na ang mga nag-aabang kay Morley, lalo na yung birthday girl na si Miss Giali Nunesca. Ito yung kapatid ni Kuya Mel Magno. At congratulations din daw sa mga bagong halal na direktor ng Bureau of Immigration Cooperative. At ang mga nakatutok sa Sunriser BCIU Team 3, Terminal 3. Ayan. Ayun. Ay. Congratulations sa inyo. Si Kuyang Els Bartolome ay si Matar, sabi niya, si Matar ang kanyang sinusubaybayan nung araw. Jerry Labasan, magandang morning. Kuyang Chris Nulod, ayan, saan bang ride? Grabe pala ang House of Representatives kumbachero, minamadaling araw ang budget deliberation. Oo, talaga. Kinukwento lang nitong si
Director Dennis Ayag, inabot daw sila ng lampas hating gabi na. Pamorningan pala, no? Oo, sa DPWH budget sa plenary. Antindi. Ayan, kailangan talaga eh. Kailangan ng trabaho. Ayan, eto na. Eto na. Sino ito? Sino itong... Ilabas nyo si Tita Morley, sabi ni Celine. Eto na, ilalabas na natin. Sino itong showbiz reporter na sa halip na artista ini-interview ay politiko ang ini-interview? Sino yan? Sabi ni Kuya Eric de Vinegracia. Sino yan? Magandang morning, Morley! Magandang morning! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Naku, nagtinikit na yung mga friendship ko. Diyan sa harapan ng DZRH sa bahay ko. Napicturean ka raw, ini-interview mo si Senator Bongo. Ewan ko kung sino yung ano ko doon, stalker ko doon. Yung stalker ko daw doon, isang mahusay na angkor eh. Sa birthday ni Senator Bong Revilla. Paparazzi. Napitikan ka. Napitikan ng isang mahusay na angkor na malat sa buong Pilipinas. Pero hindi yun ang chika natin. Ang chika natin ay tungkol ito sa actress, politician, na nangutang sa isang kilala ring actress na ang hanap buhay ngayon ay pagtitinda ng mga alahas. Alahera. Si actress ng alahas na halagang 35,000 lang naman. Pero nakakaloka sa super mega nakababaliw. Bukod sa post-dated na yung cheque, tumalbog pa ito. Naku. Opo, ang drama nung actress politician. Marami naman daw siyang project, meron daw siyang mga commercial, at marami siyang pera. Pero ipinagtataka nitong actress na ang hanap buhay ay pag-aalahas kung totoong marami kang pera. Bakit tumalbog? Kaya nga. Baka naman na may mga pagkakataon yung ibang nag-i-issue ng cheque. Hindi lang napopondohan. Hindi napopondo, nalilimutan ba? Nalilimutan. Talagang hindi wala talagang pondo as in walang datong. Ganon? Politician yan? Politician? Imposible mo yata politician walang pera? Wala na ngayon siya sa kanyang posisyon. Dati. Dati siyang may posisyon pero ngayon wain na. Kaya sabi nga nung actress na nagtitinda ng alas, yabang panay ang pangangalandakan ng kanyang mga ng kanyang mga kayamanan pero wain naman. Ang actress inaabangan ng mga taga DCMM. Ito may nakikinig sa atin. Uy, binabati natin sila. Ma'am Apple Margarita, magandang morning. Ayan. At saka si Mami Sherry Ramirez, batiin ko yan. Sige nga. May pelikula pa ba yan ngayon? Busy ito ngayon sa mga politika. Busy ito ngayon sa mga pelikula. Balik pelikula, balik showbiz talaga. Ang naturang actress na bida sa ating sino daw, ano daw, ay may magandang muka, medyo mala-anghel. Mala-anghel. Angel. Angelic. Tama ka na naman. Angelic face. Ang apelido ba niyan Pinoy na Pinoy? Hindi. Ay, hindi. Hindi Pinoy na Pinoy. Ang apelido? Kasi parang ang apelido niya parang mga parang parang mga tulay, ganun. Tulay ng pagmamahalan. Parang tulay? Ng pagmamahalan. Tulay. Sa Maynila? Tulay sa Maynila? Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Babu! Thank you, Morley! Ay. Pangunahing balita sa sports.
Hindi pinaporma ng Gilas Pilipinas ang katunggaling Bahrain sa paglarga ng 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Kumamada si naturalized player Justin Brownlee ng 20 points, 9 rebounds, 3 assists at 3 steals para sa pangunguna ng Gilas sa Group C, 89-61 at hawak ang 1-0 na baraha. Nag-ambag din ng tig 15 points sina Ans Guame at CJ Perez, habang 10 points naman ang niratyada ni Calvin of Tanaha. Pangunahing balita sa kalusugan. Sa ating health news, mahilig ka bang kumain ng mga chichirya, frozen pizza, chicken nuggets at candy o kaya ay umiinom ng soda? Ayan ha, naku, lahat ito paborito ng marami. Alam nyo bang sa bagong pag-aaral na inilathala sa journal JAMA Open Network, nakapagpapataas daw pala ng panganib sa depresyon ang pagkain ng mga ultra-processed foods. O ganon? Nadiskubre ito ng mga researchers mula sa Brigham and Women's Hospital at Harvard T.H. Chan School of Public Health matapos suriin ang dietary choice and mental health ng higit sa 31,000 kababaihan. 34 hanggang 49% umano ang delikado na magka-depresyon. Ang mga taong maraming kinukonsumong ultra-processed food gaya ng may artificial sweeteners at artificially sweetened beverages. Nagdudulot daw kasi ang artificial sweeteners ng chemical changes sa utak at nagtitrigger sa development ng depression. Ayun. Kabilang sa mga ultra-processed foods ang mga sweet snacks, ready-to-eat meals, fats and sauces, ultra-processed dairy products, processed meat, beverages, at artificial sweeteners. Sa ibaing dagat sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng isang dekada, nagsagawa ang South Korea ng malawakang military parade. Halos 7,000 tropa ng gobyerno ang nagmarcha sa Seoul at ipinarada ang 340 na mga armas at kagamitang pangmilitar, kabilang ang Yonmu missiles, self-propelled artillery, tanks, attack aircraft at mga drone. Ayan o, tindi Ang mga Yonmu ang pinakabagong missile ng South Korea na sinasabing ipantitira nila sa North Korea sakaling sumiklab ang gulo. Sa kanyang talumpati, binalaan ni President Yoon Suk Yeol ang North Korea na wawakasan ang rehimen nito kung gagamit sila ng nuclear weapons. Ang South Korea po ay required ang kanilang mga binata, kabinataan na magsilbi at least sa 2 years yata. At least 2 years ng military service. Dito sa Pilipinas, yung mga matatapang nating mga Gen Z, ang gagaling na mga online, mga keyboard warriors, hinikayat lang na mag-ROTC, galit na galit. Ayaw daw. Mabibilad sa araw. Pero itong mga South Koreans, talagang makikita mo ang kanilang pagiging patriotic. Kaya nga biglang dumami ngayon ang sundalo ng South Korea kasi ang BTS Army kasama na nila. Yung BTS Army. Kasi yung isang miyembro ng BTS nasa loob ngayon ng pumasok kampo. na. Ayan. Nag-training na. Ayan, Nagatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2 RH! Ang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2 Ay, ka-Emma Libunaw, magandang morning! Good morning! Uy, dapat lang na magsalita si General Seremonia dito. Matindi yung akusasyon sa kanya. Oo, merong binabanggit na half-truths. Ibig sabihin, may kalahating totoo. And many lies daw. Ito, hindi na half yung lies. Hindi na 100% yan. Wala na talaga. Ang tindi ng bangayan ng dalawa na magmista. Ano kaya yan? Simula pa kaya nung sila ay mga kadete pa?
Baka hindi naman. Si General Azurin ang general seremonya. Baka hindi Minsan naman may ganun kumbatsero eh. Ganun. Yung samaan ng loob, lalo na kung halimbawa yung mista mo magaan ng pingkok. Oo. O, panay ang batok sa iyo, panay ang magtatanim ka dun. Pagtataniman mo talaga yun. O kaya kung yung senior mo, ganun ang ginagawa sa iyo. Sa bagay. Buti na lang yung kaklase ko nung grade 1 na nakasamaan ko ng loob, naging kaibigan ko. Ayan, dapat. Napunta ko nga sa Australia si Kuya Alex Española. Si Alex Española, pagdating sa Melbourne, abay, siyang nag-estima sa amin doon sa Melbourne. Yan, pinakopya mo ba yun nung nag-aaral kayo? Matalino din yung kumbatsero. Matalino rin. Ilan lang naman kaming matalino doon. Konting yabang. Sa San Mariano Elementary School. Elementary School. Ilan lang naman ang estudyante nga ron. Kilala. Nung kumbatsero, manguusig kong di hamak yun. Talaga? Matindi. Pagdating ko ng Melbourne, Australia, Pangulong Diacono doon sa lokal ng Kingston. Tinan mo nga naman ang buhay talaga. Talagang pinakwento niya nga sa akin yung... May mga pagkakataon ng ang change. Change. Tulad ng mga bubong na baka kailangan ng i-change. Buti na lang may bubong na maaasahan. May gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Uy, Attorney Mikey Rosales, happy birthday daw. Kasabi ni Colonel James Brillantes. At happy birthday kay Kuya Romel Sitin. Kuya Romel Sitin, happy birthday. Wala ba tayo dyan, Kuya Romel? Wala ba tayong bagong Cherry Tigo 5X Pro Hybrid dyan? Ayan, Iba naman kasi to, kumbatsero. Ito yung pinakabagong hybrid vehicle na masarap kasama ng pamilya at barkada. Grabe talagang ganda nito. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa konsumo. Kaya kahit mataas ang presyo ng gasolina, no problem. Yan, swabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron itong 6 na airbags, full LED headlights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na pagbabiyahe. Gusto niyo bang matikman, masubukang mag-test drive nitong Cherry Tigo 5X Pro? Ano pa hinihintay niyo? Magpunta na sa Cherry Auto dealership o kaya naman ay pasyalan ang cherryauto.ph. Ay, si General Seremonya, kailan ba? Bukas na, kumbatsero, wala na tayong oras. Bukas na. General Seremonya, i-schedule natin. Bukas na umaga. Bibigyan namin kayo ng pagkakataong sumagot. Yan po sa naging issue na yan with dating PNP Chief General Azurin. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! About Jack and Diane, two American kids growing up.